Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng hukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Simula pa nung Lunes ay narinig natin ang kwento ni Job. Alam natin kung papaano nagbuno siya sa buhay dahil hinamon ng demonyo ang Diyos. Sabi niya, yang alagad mo na si Job, kaya lang naman yan malapit sa'yo, nagpupuri sa'yo dahil masarap ang kanyang buhay. Subukan mong pagdaanin siya sa paghihirap kung hindi itatakwil ka niyan. Napakagandang palaisipan nito mga kapatid, maging sa atin. Hanggang saan ba talaga ang ating pananalig sa Diyos? Kapag ba dumadaan na tayo sa matinding pagsubok? Kapag ba hindi nasasagot ang ating dasal? Kapag ba nangyayari yung mga hindi natin gusto at inaasahan, nanlalamig na ba ang ating pananampalataya sa Kanya? Tumatalikod na ba tayo sa Kanya? Itinuturing ba nating walang kwenta pala yung ginawa natin kasi hindi nasuklian ng Diyos yung pagsusumikap nating magpakabuti at mamanata sa Kanya? Pinahintulutan ng Diyos na mangyari kay Job ang mga hindi kanais-nais sapagkat nagtitiwala ang Diyos na ang kanyang
alagad, anak na si Job, kahit sa pagdurusa ay kakapit pa rin sa kanya. Kaya nga napasabi ni Job, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ng Panginoon. Nawala lahat-lahat sa kanya, nawala ari-arian niya, nasira lahat ng mga pinaghirapan niya, namatay ang mga anak niya, at nagkaroon pa siya ng napakaluba at masakit na karamdaman. Ngunit hindi naman din ganun kadali para kay Job sabihin yun. Natural lang po yun mga kapatid, na dumarating ang panahon para bagang nagtatampo tayo sa Diyos. Huwag kayong matakot. Hindi ho tayo nagkakasala kung minsan pakiramdam natin naghihinam po sa Diyos. Bakit naman po ganun? Kaya di ba ho, may commercial at nagkalat yung commercial na yan dito sa Quiapo. Huwag mahiyang magtanong. Bago tayong mahiyang magtanong sa Nazareno, bakit po ganun? Nakakatukso naman po talagang magtanong. Bakit naman po ganun? Wala naman po kung inaargabyado. Bakit hindi ho kami maubos-ubusan ng problema? Bakit hindi ho gumaling-galing yung mahal ko sa buhay? Bakit ang igsi ng buhay namin? At alam nyo, ano mas masaklap pa? Mapapatanong ka talaga kapag nakita mo yung kabilang banda. Bakit ho naman kaming walang inaargabyado? Bugbog na bugbog sa problema. Yung mga magnanakaw, yung mga nangaargabyado, yung mga sinungaling, nagpapakasasa pa sa buhay. Bakit ho ganon? Bakit ho yung nagnakaw lang ng isang lata, nabugbog pa, kulong pa? Yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, parang mga artista pa ngayon, sikat na sikat pa. Yung mga nangungulimbat, tatakbo pa. Aminin ho natin, napapatanong tayo at para tuloy sabihin natin, huwag na lang kaya magpakabait. Huwag na lang kaya magsabi ng totoo. Huwag na lang kaya magsimba. Siguro may kilala kayo, simba ng simba. Ngayon, nakaratay na sa bading ng karamdaman. Yung iba, hindi naman nagsisimba. 90 anyos na. Mag-100 pa. Ang hahaba pa ng buhay. Wala pang kulubot kasi ang daming perang pangbatak, pangkulay ng buhok. Aminin natin, nagbubuno yun sa puso natin. At yun ang lalong humahamon sa atin. Pero mga kapatid, sana ito yung makita natin. Si Job na ganun din ang kanyang pagtutunggali sa loob niya. Anong sabi ni Job? Bagamat maraming ganitong nangyayari sa buhay ko, alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Hindi natutulog ang Diyos na sa akin magtatanggol pagdating ng wakas. Mga kapatid, pag dumarating ang panahon, natutokso tayo, bumitaw na, sumayaw na lang sa mundo. Sige na, sama na lang tayo sa kanila. Makiayo na lang tayo. Magbulag-bulagan na lang tayo. Tandaan niyo yung sinabi ni Job, hindi natutulog ang Diyos. Magtatanggol siya pagdating ng wakas. Kaya, pag dumarating ang ganong panahon, sabihin natin sa sarili natin, hindi pa tapos ang lahat. Yun ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Poong Nazareno,
hindi pa tapos ang lahat. Huwag kang kagad sasang-ayon. Hindi pa sila tapos. Hindi ka pa rin tapos. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lahat nagtatapos dito sa lupa. Kaya nga nung sinugo ni Jesus Nazareno ang kanyang mga alagad, ano sabi niya? Humayo kayo. Merong hindi tatanggap sa inyo. Ipagpag nyo lang. Hindi lahat maniniwala sa inyo. Haharap kayo sa mga parang mababangis na hayop. Pero huwag panghinaan ng loob, sapagkat kasama ninyo ako at ako ang inyong tagapagligtas. Darating ang paghahari ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag nakikita natin ang poong Nazareno, opo, pasan-pasan niya ang krus, mukha siyang naghihirap. Pero pansinin niyo, kaya nga mukhang maluwalhati din ang kanyang kasuotan. Nagniningning din ang kanyang itsura sapagkat sinasabi niya sa atin, hindi sa krus natatapos ang lahat. Hindi sa paghihirap tayo magwawakas. Kung kasama natin siya, kung hindi natin siya bibitawan, kung papaano siya ngayon niluluwalhati ng Ama, luluwalhatiin din ang mga tapat na nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Nakakapanghina po ng loob. Aminin natin yan. Mahirap makipagbuno sa kapalaran. Ngunit ang ating panghawakan, ang karunungan, ang kapangyarihan, at ang tagumpay ng Diyos. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ang tunay nating lupang hinirang ay ang kaharian ng Diyos. Ang tunay na katarungan, ang tunay na kayamanan, ang tunay na kaginawahan ay nasa kaharian ng Diyos. Naglalakbay lang tayo dito sa lupa. Hindi pa tapos ang lahat. At hindi lahat makakalimutan ng poong Nazareno. Kaya't sana ang maalala ng poong Nazareno, katulad ni Job, minsan nadadapa tayo, minsan napapatanong tayo, minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Pero sana, ang mas maalala ng poong Nazareno, hindi tayo bumitaw sa Kanya. Patuloy tayong nanalig at umasa sa Kanya. Sapagkat hindi siya natutulog, sapagkat siyang tagapagtanggol natin ay darating sa takdang panahon.